So successful at maraming ang natuwa sa performance ng ating Gilas Pilipinas. Bakit nga ba? Sobrang ganda ng ipinakita ng Gilas Pilipinas. So as expected, na-sweep ng Gilas Pilipinas ang kanilang dalawang games sa 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers. Marami nga ang masaya sa performance ng Gilas dahil maganda naman talaga ang kanilang ipinakita. Tinambakan nga lang ng Gilas ang dalawang koponan na kanilang nakaharap. Una sa Hong Kong, nanalo tayo sa score na 94-64. Tapos kagabi kontra naman sa Chinese Taipei, mas naging better pa nga ang performance ng Gilas at nanalo sila sa score na 106-53. Ang mga victories na ganito siguradong makakapagbigay ng momentum sa mga next games ng Gilas. Ano nga ba ang rason bakit ganito kaganda ang nilalaro ng Gilas? Well, unang-una, malakas ang nabuo nating lineup ngayon. Kahit na may mga kulang pang players na gaya nila Junmar Fajardo at AJ Edu, without those two, malakas pa rin ang lineup na binuo ngayon ng Gilas. Itong lineup na ito, masasabi natin na pang World Cup na o pang Olympics. Isa pang rason ay yung magandang ball movement. Pina-priority talaga ito ng bagong Gilas. Yung halos lahat talaga nakakahawak ng bola sa loob ng court. Nai-involve tuloy ang lahat at nagkakaroon ng feel sa game. Tapos ito, opinion ko lang, maganda yung tiwala na binibigay ni Coach Tim sa kanyang mga players. Yung mga players na alam niyang malaki ang potensyal, gaya ni Kai Sotto na tumataas ang kumpiyansa ngayon dahil sa tiwala na binibigay ni Coach Tim. At nakita na nga natin ang pinakamagandang performance ni Kai bilang player ng Gilas. Sa dalawang games niya, nag-average siya ng 15.5 points, 12.5 rebounds, at 2.5 blocks per game. Kitang-kita kay Kai na komportable siya sa sistema ni Coach Tim. Medyo nag-i-improve na rin ang kanyang low post. Yes, hindi pa siya ganoon kagaling, pero ang kagandahan dito, kitang-kita na nag-e-effort siya. At sana nga mag-improve pa lalo ang kanyang low post game dahil kailangan na kailangan niya yan bilang big man. Tingin ko kapag meron siya nito, magiging dominanteng sentro siya sa Asia. At ayun nga ang sinabi ni Coach Tim. Naniniwala nga ito na magiging dominanting big man itong si Kai sa future. Ang goal nga daw nila ay tulungan si Kai maabot ang European at NBA level. Bukod pa kay Kai, ibang klase rin ang ipinakita ng iba pang mga players ng Gilas. From Justin Brownlee, Kevin Kiambao, Dwight Ramos at Scottie Thompson na kahit hindi masyado umi-score, pero ang kanyang playmaking naman sa team ay sobrang impactful. Sa dalawang games nga nag-average si Scottie ng 9 assists. Hindi nga lang yan ang ginagawa pa ni Scottie. Alam naman natin na sa depensa magaling din ito. By the way, hindi lang yan ang good news dahil ayon pa kay Coach Tim, inimbitahan daw sila ng mga European teams bilang paghahanda naman sa FIBA Olympic Qualifying Tournament na gagawin nitong July. Itong mga teams nga na nabanggit ni Coach Tim na nag-invite sa Gilas ay ang Lithuania at Slovenia. At kung sakaling matuloy nga ito, magiging magandang challenge ito sa Gilas Pilipinas ni Coach Tim. Ibang level na ang kanilang makakalaban. Dito na talaga matetest kung kaya na natin maipag-compete sa mga powerhouse teams ng Europe. So ayan, mukhang maganda nga ang nagiging progress ng ating Gilas Pilipinas sa kanilang 4-year plan. At sana nga magtuloy-tuloy na ito hanggang sa mga susunod pang games. Ito lang naman ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share, and subscribe.